Okay guys, so usapan natin ang kakatapos lang na Philippines versus New Zealand. Ay grabe. Whew! Yung laro inabot ng 3 hours. At ang final score ay ano nga ba yung final score? 106, 102. No? So ang masasabi ko lang at siguro masasabi rin natin lahat ay sayang. Isang malaking sayang guys dahil ang daming ang daming opportunity opportunity para manalo at talagang grabe. Sayang, no? Ang daming turnover, ang daming miss free throws, no? Ang dami nating mga hindi na shoot na free throw. Tapos ano pa ba? Free throw. Basta. Tapos ayun, yung mga unnecessary fouls, no? Yung pinakahuli, yung foul ni Dwight Howard. Dwight Howard, sino Dwight Howard? Gago. Mali, Dwight Ramos pala, si Fafa Dwight, no? Yung huli niyang foul. Panalo na sana dun no? Na foul niya tapos na free throw kaya nag-overtime. Pero yun, good game pa rin, guys. At yun, ito yung bright spot dito sa ating future ng Gilas Pilipinas. Sayang lang wala si Kai Soto, no? So, although masama ang nilaro ni Brownlee talaga, yun. 5 points lang si Brownlee nung huli na umiscore. Siguro dahil talagang tinao siya, pinaghandaan talaga ng New Zealand. Buti na lang nag-step up ang ating mga young stars, no? So ito si Juan Gomez Tiliano, 23 points. Kiambao, 23 points din. Grabe si Kiambao, no? Mukhang nakuha niya na talaga yung niya, yung momentum or yung pwesto niya dun sa team. Saka pinagkakatiwalaan na rin siya ni Coach Tim Cone. Ayan, si Dwight Ramos, syempre, lagi naman yan ang pinaka-consistent talaga sa sa Gilas. And then Carl Tamayo, yun, grabe din ang nilaro ni Carl Tamayo, no? Nakikita ko yung mga practice nila noong nakaraan. Siguro yung mga tune-up games nila, doon din siya nakakuha ng momentum doon, no? So, check natin yung stats nung ibang member ng team. Si Junmar, alam ko hindi naka-shoot. Teka, meron ba dito? Wait lang. So, yan, pag-usapan natin bawat isa dito sa mga player, no? So, ito, si Juan Gomez Diliano, yan. Isa siya sa mga top scorer at talaga namang clutch, no? Silang dalawa ni Kiambao talaga yung kumakana nung bandang uli. Nakakapagtaka lang bakit nilalabas si Deliano. Hindi ko alam kung mismatch ba sa depensa. Pero ang pinapasok naman si RJ Abarientos, which is mas maliit pa kay Gomez Deliano. So medyo nakakapagtaka yung move na yon. Pero syempre wala tayong alam sa coaching. And then si Kevin Kiambao, yan, Matic. Grabe yung laro niyan. Dwight Ramos, Carl Tamayo. Then yon si RJ Abarientos, magaling naman talaga. Kaso nga lang, problema, na ang ko lang, observation ko lang naman to guys, no? Parang kumbaga, minsan, parang pinipilit niyang itire, pinipilit niyang makashoot no? Force shots yung mga iba niyang lalo nung bandang huli. Siguro dapat mas okay kung Kiambao na lang kasi yun yung mainit di ba? Tapos marami rin siyang mga pilit na pasa kay Brownlee na hindi nakukuha kasi hindi ko alam. Hindi sila magkaamo samantala magkakampihan sa Hinebra, no? Siguro dahil wala sa laro pinipilit nilang parang pinipilit ni Team Cone na magka-momentum si Brownlee kahit nung hanggang huli na.
So hindi natin alam kung tama ba yung o mali, pero tingin ko dapat hindi na pinilit kasi naka-momentum talaga sila ano eh, sila Dwight ay sila Kiambao saka sila ano eh, GDL, no? Tapos sino pa ba? Si AJ Edu, ilan siya? 6 points lang. Pero malaking bagay pa rin to sa depensa. Tapos yan, may mga rebounds. Then si Brownlee, 5 points. Alam ko nung fourth quarter na siya nakashoot. Yung boarding, tsaka yung 3 points na malayo. Yun, sayang yun. Naging 4 na yung lamang nun eh. Tapos 2 minutes na lang. So, wala, hindi rin na capitalize kasi nakashoot din na nakashoot yung New Zealand. Ang lalaki kasi nila, no? Kulang talaga sa offensive rebound. Yun pa yung isa, no? Offensive rebound. Then si Troy Rosario, naka 2 points lang. Alam ko first quarter lang pinasok to, no? Yung reverse niyang ganon. Then si Junmar, nakashoot pala si Junmar 1 point. Ay, points ba to? Ay, hindi. Wala palang point si Junmar, no? Ewan ko kung nakatira yan. Si Newsam, ay, balik na kay Junmar. Si Junmar siguro, tingin ko, baka dapat nang palitan talaga, no? Although, kaya naman ni Junmar makashoot pagka yung binabad siya. Kaya lang, hindi talaga. Liability talaga siya pagdating sa depensa. Kasi nga, medyo mabagal yung kanyang paa, no? Kaya hindi niya mahabol. Ang bibilis ng mga ano ng mga New Zealanders, pati yung kahit yung mga malalaki nila medyo mabibilis. Kaya mahirapan talaga si Junmar. So hindi naman ibig sabihin na pang PBA lang siya. So siguro yun, may edad na rin kasi si Junmar, no? So nahirapan na rin kasi si Junmar kasabayan pa nila ano yan eh. Nila Pingris yan, di ba? Puta, tagal na rin sa Gilas niyan, no? Siguro malapit na rin mag-retire si Junmar. Siguro kinukuha na lang siya para sa ano, veteran mentorship. Chuchu, ganun. And then si Chris Newsam, yun ang nakapagtaka bakit hindi masyadong pinasok ni Coach Tim Cone. Kasi dati naman, ano to eh, pinapasok naman to sa magaling din magdala ng bola at nakakashoot din naman si Chris Newsam. Tapos, yun nga, depensa, yun, depensa number 1 din. No, siguro dapat medyo binabad din ng konti si Newsam kapalitan ni RJ, no? Kasi nga, mas malaki naman si Newsam, no? So, hindi masyadong magkakaroon ng mismatch sa depensa, no? So, ito lang naman mga base lang naman sa aking own observation. Hindi naman tayo coach. Then, si Mike Phillips nga ba to? Player ata ng ano to, Lasal, di ba? Maganda naman yung nilaro niya, although ilang minutes lang din siya naglaro. Alam ko may points to ba't wala nakalagay dito? May na-shoot to eh, yung assist sa kanya ni Juan Gomez Deliano. So, hindi ko alam ba't wala rito. Then, energy, yun. Then, syempre, yung pinakauli ay si Justin Brownlee, no? Ito nga ay ating import at napakarami na ring pinanalong laban ito ni Brownlee para sa ating bansa, no? At hindi natin alam kung father time na ba or tumatanda na siya or baka hindi lang maganda yung nilaro niya talaga kasi minsan ganun din to talaga si Brownlee, no? Minsan may mga bad games siya or baka naman may iniindang injury or talagang pinaghandaan lang siya ng gusto ng New Zealand, no? Pero I'm sure mag-a-adjust yan sa Australia. Babawi yan. Siyempre, ganyan naman ang mga player. Tingin ko, hindi pa naman yan, hindi pa naman father time yan si Brownlee. Meron pa siguro yung mga 2-3 taon, no? Pero, depende sa decision ng mga coaching staff, no? At siya na rin, no? Kasi yung anak niya, pwede na rin yung sa Gilas no? Bata pa ba yan? So, yun. Sa Monday, ulit ang laban nila ng Gilas. So, against Australia naman,
Ito kasi talaga yung New Zealand, kaya to eh, no? Kaya nakakapanghinayang talaga, no? Biruin mo, double overtime. Grabe. Hindi na ako makapagsalita kanina, sigaw ako ng sigaw. Puta si, grabe si Juan Gomez Deliano. So, at least, meron pa rin tayong, takeaways at may mga silver lining, no? Kumbaga, yung ating mga young stars ay nakukuha na yung kanilang momentum. Siguro dahil sa exposure na rin nila sa paglalaro sa ibang bansa, no? Nakatulong din yun. At yun, sa tingin ko ito na yung magiging future. Siguro palitan na lang yung ibang hindi maganda yung performance or medyo tumatanda na, di ba? Para mas solid yung lineup. Isa pa pala is si Kai Soto. Yun, sana ako naglaro yun si Kai Soto, no? Malaking bagay din sana kasi hindi tayo makukuha na ng ng offensive rebound, di ba? So, yun, hindi ko alam ba tayo maglaro ni Kai Soto, parang pinapahinga niya daw para sa NBA. Alam ko nandito yun kasi minakita ko mga video sa Facebook eh. Yun lang, sana naman maglaro ka naman Kai Soto, ba? Ay, puro NBA. Bira. Hindi ko alam kung ano bang mangyayari pag natalo tayo sa New Zealand, sa Australia sa Monday. Pero sana makapasok pa rin sa World Cup, no? Meron pa atang isang round eh. Sayang talaga guys. Well, ganun talaga. Breaks of the game ang tawag dyan. Sayang lang kasi sobrang daming talaga. Missed opportunities. So, yun lang. Medyo mahirapan talaga tayo sa Monday sa Australia kasi grabe, tinatambakan talaga tayo nun eh. Pero kung maglalaro ng maganda ulit itong apat na to, kung ganyan, may pag-asa, no? Pag-asa naman. Tapos, maganda rin ang ilalaro ni Brownlee, no? So, makapag-ambag siguro siya ng mga 20 points or 30 points na malay mo, di ba? Bilog ang bola at pwede pa rin namang mangyari yan. Natalo din natin itong team ng Australia. Bakit naman kasi nasa division natin to, no? FIBA Asia. Oceania na yan. So, hirap talaga talunin. Pero okay din kasi parang nag-i-improve din yung yung team natin dahil sa tough competition. So, yun lang, guys. Abangan natin yung laban nila sa Monday at kung meron kang gustong idagdag o recommend dyan sa baba, comment mo lang, huwag ka mahiya, no? Kahit pambabas yan, okay lang, no? Basta huwag mo naman mumurahin yung mga player natin. Taragas ka naman, grabe ka naman, ha? Ay, nagpapakahirap yung mga yan eh. Di ba? Pati yung mga coaching staff. Siyempre, mabilis ang decision din yan, no? Hindi mo rin pwedeng sabing, favorite ni Coach Tim si RJ, favorite niya si Brownlee, favorite niya si Scotty. Ba't wala si Scotty, no? Dapat nandun si Scotty. Lakas mag-rebound din yun. Tsaka So, yun. Hindi naman siguro ganun. Kasi marami naman silang coaching staff dyan. Supportahan na lang natin, guys. Kasi at the end of the day, alam nyo, tayo ay nanonood lang naman, di ba? Hindi naman tayo nag-aambag, no? Suporta lang, moral support ba? Parang ganoon, no? Kung ma-shoot, di ma-shoot, masaya tayo. Kung di ma-shoot, maagaw. Ganun talaga ang basketball, no? Ganun talaga ang basketball, guys. So, sige na. Bye-bye na. Thank you for watching at follow for more videos na walang katotohanan. Bye-bye.